part of their strategy. It's also one of those never let them know your next move. Kasi hindi natin alam kung paano na pag-aaganahin to. Yeah, pero ang strength ng TNC, ang lineup nila, very snowball heavy. Meron silang Yes. Lapu-Lapu, meron silang Bruno. And the way this lineup works is they control the momentum in such a dominating manner. Kasi once na may establish nila yung gold lead, hindi problema ang pag-take ng mga towers kasi again, may vision coming up from the Novaria. Oo, tama-tama yan. Tsaka si King Kong din, yung hero niya. Si Marcus Snowball din yan. Maririnig natin ngayon ang ugong ng ating venue. Again, game number 2, AP Bren versus TNC. Pagdating dito sa ating emblems, ano bang pinaka-pansin natin? Parang say, okay. Actually, interesting no, na si Few dito, instead of the typical assassin emblems na actually nakita din natin sa kanya nung ISF, Iba ngayon. kinukuha niya ngayon yung mage emblem. So I feel like naiintindihan ni Few yung difference ng assassin versus versus mage. Kasi yung mage, usually, may mga players na pinaprioritize to for the poke value. And I feel like with Ogwen being in sync with Few, nagmamatter to kasi yung early magic power na makukuha mo, mas madaling gamitin yung harass. Oo. Baby Bell. Yung bitaw ka lang ng bitaw. Exactly. Kasi hindi nagmamatter masyado yung burst damage na talaga magbe-benefit ka if you have penetration. Yeah. Kahit tumama lang yung first skill ni Few, okay na yun. Oo. Kasi napakataas ng damage. Tapos meron pang pwedeng follow up eh. So Exactly. parang ano to, kinokompleto na yung ingredients Yep. para dun sa napakagandang panlasa para sa kanila. So makikita natin ngayon para sa ating dalawang koponan, maingat lang. At yung mga ganyang galaw, for sure ay alam din ng TNC na nandun si Ogwen ng moment na yun. So 3, 2 seconds bago magasimula ang ating total objective. At unang pupwesto dito is of course our junglers. Nandito na rin si Few, nandito na rin si Ogwen. Uy, masakit-sakit to hindi niya pwedeng natambayan. Yan, pero tumama yung stun ng Curse of Crow doon sa pagkakataon na yun. At umatras actually si King Kong doon sa contest or doon sa planong contestation doon sa turtle. Grabe talaga yung Bruce. Lalim ni Flop. Grabe mo sila pinapakita ni Flop. Talagang commit sa trabaho. Gamit ka ng Black Dragon form. And talagang zinone out in jungle. Pero gusto ko i-comment si Few, grabe. Sobrang tapang ng Farsa. Ginawitan ng full combo ni King Kong. Pero sabi ni Few, kabisado ko damage mo. Di ko kailangan mag-flicker, di ko kailangan mag-wings by wings. Tatayuan kita. Tsaka take note, ang hero niya ay Few. Ang hero niya is Farsa. Tama naman. Napaka-squishy na hero and up against the Marquis. So, ganun kataas yung confidence. So, ngayon para sa AP Bright, it's really more of them securing muna yung mga objectives. Pero kinagandahan para sa TNC, kung titignan yung gold, meron pa rin silang control. Kasi hindi naging ganun kalaki yung kalamangan. So, probably makikita tayo ng rotation from them. May surprising clap para dito kay King Kong, yung decimate combo. At dito lang tayo po, dumating na tayo sa era na pati Lito Wanderer talagang pinag-aagawan na. Nilalaban Ginagawang turtle yung Little Wanderer Pero si Ogwen, nag-commit na nga rin ng rough waves. So, ibig sabihin, talagang, talagang binibigyan na ng prioritization bawat objective na pwede mong makuha. And gusto ko lang sabihin na itong turtle, di ba, sa mga bago at hindi nakakaalam, itong turtle kasi ngayon, mas mataas na yung bigay na XP. So, talagang kailangan mong i-contest to. Kumbaga, dumating na sa punto na sinabi ni Munton na hindi, Ayaw nyo Oo. sabi kasi ni Mopa Zen Ginigib nyo Ba't yung pinas turtle ng turtle? O yan, sabi ni ML. O yan, turtle. Ito na. Turtle Importante kayo yung lahat. turtle. Oo, Lahat sila nagta-turtle lang ngayon. Kasi diba, yung cross map na Yeah. Yung cross map play actually, yung ang pinaka-prominent dito is yung Blacklist International. Yung kapag ibibigay yung turtle, ang dami nilang kinukuha. May gold lane na plato, tapos mag-i-invade. Pero ngayon kasi hindi mo pwedeng i-undermine. may meta place na. May Yung general value ng assembly. Pero bottom lane natin, si Heso ang target nila. Nakikipagsabayan din sa dalawa. Grabe yung sustain dito ng isang Lapu-Lapu Heso. Talagang medyo kabisado niya kung gaano kalakas yung makukuha niyang regeneration if ever doon. Yeah. At yung turtle, hinahatak na rin Yeah, unlike game number 1, kahit pa sabihin natin may problem sa catching and TNC, what they have right now is still sustain. Pero yung sustain nila, capable na nilalabanan nila yung burst damage ng gagaling sa AP Friend. Ay! Grabe na tunaw doon sa decimation mula dito kay King Kong. Pero si Kyle TZ, threat pa rin yung kanyang wall charge. Nagamit na nga niya ito. Pero nakapila, kaya lang siya pa rin ang makakakuha. What? Kaya pala parang lang siya, kalmado lang siya nung una. Inaabangan niya kung kailan yung power of nature niya, yung wall charge na rin. Tapos yung pala, merong retribution. Okay, for TNC, yun yung mga kailangan nila iwasan going to the next total objective para sa ating laro. But so far, in terms of damage, ay pantay pa rin talaga ang ating mga teams, ang ating mga heroes ngayon. Pero maganda yung laning. Maganda yung laning ng Bruno sa top lane, by the way. Medyo naka-vacation mode.
si Innocent dito. Even though one level ahead si Super Marco. Pero by the way, gusto ko lang sabihin yung ginawa ni Kyle TZ kanina, hindi ganun kasimple yun. Kapag in-imagine mo, naka-hold yung power of nature, tapos nag-retry siya. Dalawang daliri sa isang kamay yung gagamitin mo para mangyari yun. And napaalupit ng play na yun kasi nandun yung mentality niya na may Mortal Coil, ang daming panggulo, hindi ko bibitawan yung CC immunity ko sa pader. Uy, pero speak of CC, nandun yung CC, pero nakaiwas. Sino nga ba masisisi dito si Jesus? Ay inabutan na ng tatlo and Super Marco ay makakakuha na ng kanyang unang kill. Owen. Kaya lang si King Kong ayaw sumuko. Gusto sanang pitasin itong si Owen. Pero nandun yung damage at yung kate na rin ng mga normal damage na nagbumula dito sa isang Martis. Oo, ramdam na rin natin na para sa side ng TNC na nandun at gusto na gumawa ng play. But still, for AP Bren, maganda ang pagkakatakas nila. And look at the laning, by the way, of Flap TZ doon sa may bottom lane. Naangat nga yung minion wave habang nagti-teamfight ng moment na yun. At still, top lane, gusto pa rin depensahan. AP Bren, madedepensahan pa rin yung top lane. Gapiso na lang. Gapiso talaga. Literal one hit. Kahit nga si Bentings yung tumira dyan, babagsak yung Torre na yun eh. Konti na lang. Pero ganun pa rin, doon natin makikita that for Bren or AP Bren, hindi sila willing to give out resources against the TNC. And if they have the time to defend a specific lane, why not? By the way, gusto ko lang highlight dito yung itemization ng magkabilang junglers to. May insurance sila sa mga physical damage na magkabilang kupunan. Kasi si Kyle TZ, actually nirush niya yung blade armor after ng kanyang initial leg plates pati molten essence. That's also true with King Kong na meron siyang leg plates dito just to mitigate some damage coming out from Super Marco and si Flap TZ. And of course, yung power of nature na rin nanggagaling mula kay Kyle. Interestingly enough, si Flap ay naka War Axe on Yuzong. Huling kita ata natin nito. Well, siya din naman yung siya din naman yung halos nag-spam Gumagamit niyan nun, oo. nung MPL Season 6 and 7. So, kakaibang timpla naman natin makikita. Ito na objective, sinisimulan natin. Tinawag na yung Dragon, pati na rin yung Feathered Airstrike. Ganda ng bugaw na ginagawa dito ni Flap TZ. Napalayo talaga ng gusto itong si King Kong at walang naging attempt para sa TNC na i-contest yun. Habang si Super Marco, talaga inuunahan na ni Innocent. Oh, no! Aabot ba siya? Nandun yung dash. Nagamit na rin na pala kanina Grab the World. Habang si Super Marco ay may outlane na gagawin. At sino ang magiging next na casualty? Bentings ay isasama na natin sa listahan ngayon. Kyle TZ nakakatunog dito sa may bandang gitna. King Kong at itong si Hezo. At least kahit paano ay nakuha sila. Pero sa may bandang ibaba may ginagawa si Flap. What an outplay para doon sa marksman. AP Bren, Super Marco, sabi niya, okay lang, parang isusugal ko na, sasalubungin ko na rin. And in an instant, nakakuha niya dito si Innocent. At habang nangyari yun, nabaget ni Burrito kanina na si Flap TZ nakakuha pa ng Torre. So parang ngayon sa AP Bren, hindi na pinipilit. Kung wala naman teamfight na kailangan si Flap TZ dito, wag. I'm pretty sure hinintay pa nga ni Super Marco yung dash ni Bruno bago niya ginamit yung second skill. Kasi ang different difference na sana noon, kapag ginamit ni Brody yung second skill, may istakan siya, tapos next normal hit, aabutan siya ni Innocent with the dash also, and tatamaan siya ng stun. So, talagang hinintay niya mag-dash yung Bruno. Nung nag-dash na, umatak siya, tsaka yung second skill, para siya yung may stun. Ay, yung pala yun. So, pigil na Oh pigil my God. din. Parang Grabe yung micro. kakaibang teknikan. Pero kinagandahan nun, guys, para kay Innocent, ramdam mo na yung damage. Oh yeah. Kasi hindi pa siya sumasama sa teamfight eh. So hindi pa natin nakikita yung full potential, full damage na kayang ibigay ng TNC with Innocent as part of the teamfight. Kaya kung makikita nyo, yung trajectory niya ngayon, sa kanila na. Hawak niya na yung double crit item niya. Papasok mo pa dyan yung Fatal coming out from the emblem na may additional crit. And si Super Marco naman, hawak niya yung demonyong build kay Brody. Yung Blade of Heptasis tsaka yung Maleficor. Galit sa armor yung taong yan. Yung sobrang kate. Ay, pinaplano sila dito. Nagamit na yung Bloom na ultimate mula kay Grabe! Makati na rin dito si Innocent pero Petrify nagamit na rin. Mula dito kay Pew. Barrier! Breaker dyan na gagamitin niya for the follow-up. And si Innocent ang mamamatay doon sa naging proseso. Wala rin si Flap TZ for the next 20 seconds habang si King Kong ang plano ata niya ay kagatin itong si Pew. Nandun yung Astral Meteor at susuko na muna ang TNC. Lord ay available na. Grabe, El Capitan. Ginamit pa niya yung flicker niya para umabot yung Feathered Airstrike. Sabi niya, delikado na. Hindi na inosente. Heso! Oh, pinalain! Si Heso ngayon! Torn apart memory para kay Super Marco. Andun yung Astral Echo. Wow! Hindi na mapaliwanag ng siyensya. Dinadaan nila sa bilang eh. Every single time na nakakakita tayo ng outplay from AP Bren, it's scientific.
nakita natin kanina yung flicker play coming up from View kasi alam na walang dash pero mamaya tayo pag-usapan yun si Kitong inahabol dito. Ang kate King Kong dito, bababa sa 40% yung kanyang health. Torn apart memory para mapababa ng gusto at hindi na mag-attempt ang kapunan ng TNC doon sa unang Lord ng game. Again, very scientific approach coming up from AP Bren. Nakita natin kanina, gusto ko balikan yung kill kay Bruno. Yung Guardian's Barrier nakasakto doon sa dadasyan ni Bruno kaya nauntog 10 si Innocent. bits, oo. And nag-flicker siya, nag-purify na siya. So wala nang takbo si Innocent. And si Pew, saktong-sakto yung kanyang flicker play. And si Heso kanina, alam nila walang bravest fighter. Sabi ni Super Marco, wala kang bravest fighter. Okay. Hindi ka matapang ngayon. 10 seconds lang kita. Brave fighter lang muna siya. Hindi mo na siya bravest. Fighter ka lang. Fighter ka lang muna ngayon. Mag-prayer for TNC. Nakita na natin dito yung sustain na kayang ibigay ni Bentings. So nandun na kanina sa may bottom lane. Nagkataon lang talaga yung artillery burst na pwedeng ibigay dito ni Few. Counter's game. So pagandaan na to ng team fight! Ay, nandun yung wild charge. Buti na nakatakas dito mga members ng TNC habang Black Dragon form para kay Flap TZ. Maraming mga na-exhaust or maraming mga nagamit ng ultimates dito, both parties. Pero yung Lord kasi ay nandun pa sa may bandang itaas eh. Sa may baba eh. Grabe mapasigaw kapag may biglaan. Sabi pala natin, depende sa team fight na gagawin. Yeah. And they're really aggressive ang AP Bren ngayon as much as possible. If they wanna set up, why not? Napaagalan ng konti yung wild charge pero again, it's the same idea with what they did earlier. Pinagsakan ng feathered airstrike. Nung nag-back yung TNC, nakita natin biglang kasunod yung wild charge at yung Black Dragon form. Yeah. Nandun yung mentality na even if does not hit, makukuha pa rin natin yung tower sa may middle lane kasi si Super Marco naka-tower lock. And naka-timing na maayos yung wild charge nung natapos yung Mortal Coil. Wow, grabe yung sakit ng feathered there sa kalati kagad yung way. Pero Petrify! With the drop waves, Heso ay papasok. Bravest fighter ay nagamit ng aring niya. Lord ay mamamatay. And successful defense para sa TNC. So, pumapasok pa si Heso dito. Oy, with a Diving picture! in mula dito. Oh my Petrify! Sakto, Flap TZ. Ngayon, lilipan muna wings by wings para kay Few. Si Flap TZ naman ngayon, aabante pero aatras muli. Tinamaan. Masakit-sakit na. So, Ogwen and the rest of the members from AP Bren ay aatras na muna. Pero ramdam na natin yung sakit ng TNC na napagamit nila dun si Yeah. Super Marco ng Wind of Nature. So Yep. ito na pagdating na mga 13 minutes, 14 minutes, kahit si anybody's game. Yeah, may overwhelming damage output din naman ng TNC from Innocent and kahit si Hesu. Tapos actually, ang pinakamahirap na factor dito for AP Bren is yung Novaria. Kapag tumatama yung mga astral recalls, yun yung parang wala silang sagot eh. Parang pag tinamaan sila, wala guys, tiisin talaga natin. Ganyan, Malaki ganyan talaga. Ganyan talaga buhay. Wala tayong Ling, wala tayong Claude. Kasi si Flap TZ, hindi niya sinusundan yung Novaria. Focus ako sa goal ko. Innocent, ikaw ang target ko. Stationary din kasi yung Bruno talaga. At ang delikado naman dito for TNC, si Flap TZ mainit din eh. Parang every time, kung sino target niya, automatic yun lang talaga. Oo. Diretso lang siya sa gusto niya kuhanin. Parang pag bicep ako ng Tuesday, bicep ako ng Tuesday. Oh, pag leg day ako Hindi ako ngayon, magpapalit leg ng day workout. ako ngayon. Ama. Tama, kasi sakto, dapat balansehin mo kasi. Tama. Dapat balanse. Pero ito na, babalik tayo dito sa laban. 5 seconds bago mabuhay itong Luminous na Lord at ang AP Bren. Maganda ang pwestuhan nila dito. Nakuha na kagad nila yung maagang position. Mabilis to for both eh, actually. Mabilis Yeah. na sila kumuha ngayon ng Lord nila. Kaya kung papapansin niyo, even for AP Bren, hindi din nila pina-force agad. Kasi gusto nila ma-reveal muna ba? Tama, midnight yung Yeah. pwesto ng TNC. Kailangan nila muna makita. Actually, muntik pa nga makita yung Mortal Coil ni King Kong kanina. Diba? Kasi if nakita yun, feeling ko ang kasunod ng Guardian Spirit tsaka Wild Charge eh. Pero speaking about vision, medyo lamang din ng TNC dito kasi again, meron silang damage output. They have a lot of ways of trying to get some vision as well against AP Bren kasi nandyan din yung Astral Echo. And of course, may mga bypass din sila in the form of the Lapu-Lapu and si King Kong. As long as di pa pinipita yung Bravest Fighter and Mortal Coil, kaya nilang lapitan itong Lord na to. Kaya medyo hesitant din ang AP Bren on taking this one out, pero grabe yung pwesto. Grabe, ang lalim! May malalim! Oo. May pinaplano, malalim. Nasa 10 feet na swimming pool. Oo. Ngayon si Ogwen. Again, it's all about vision para sa AP Bren. Kailangan muna nilang malaman kung nasaan yung mga kalaban nila kasi nandun rin ang damage dito ng TNC. Speaking of damage, yung mga ilang pagsipa ng bola ni Innocent ay umaaray na ang AP Bren at unti-unti na pong nauubos ang buhay ng Lord para sa ating game. Pero na-damage yan si Ogwen. May nakakita sa kanya. Yeah. Uy, pero Black Dragon form. Feather Nurse nagamit na nga rin. Nabitawan na dito yung Bloom na ultimate. Pero si Cardi, siyempre magtatagumpay doon sa Lord na yon. Pagsak si Innocent. Same with King Kong. 2-man down para sa TNC. Si Heso ba ang magiging next casualty? Umabot ba si Super Marco? Nandun yung flicker. Hindi tumama. Ay, hindi! Yung torn apart memory!
At napabagsak pa si Hesu sa pagkakataon na yun. Mukhang mahirap na yata ang depensahan para dito sa TNC. Merong minion wave para sa kanila. Pwede na sila mag-base lock dito at ang game na ito ay mapupunta sa Hive. AP Bren winning that game. Napakagandang performance para sa kanila. Ang winning moment na ito is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Again, AP Bren, dumating na sila sa era nila kung saan parang yung function nila as a player, whatever role, talagang na-perfect na nila. Yeah.